Paano ba? 8 types ng babae na wag mong ide-date. Shoutout to Mark Gallardo, Rans Mapalad, Shasha5274. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Type number 1. Mga babaeng takot sa commitment. Ang mga babaeng takot sa commitment sa isang relasyon ay ang tipo ng mga tao na mabilis mawala ng interes sa mga bagay-bagay. Ito yung mga klase ng babae na naglalaro lang sa isang relasyon at hindi marunong magseryoso. Na sa oras na makahanap ng taong sincero ang nararamdaman para sa kanila, basta-basta na lamang nilang iiwan o gagamitin tapos aayawan. So, yung mga babaeng takot sa commitment, ito yung marami laging tinatanggap na suitor, yung mga nanliligaw. Tapos alam mo, papaalam niya sa'yo na hindi lang ikaw ang nanliligaw sa kanya, na marami kayong mga lalaki na nanliligaw sa kanya. At parang kompetisyon sa inyong lahat, no? Ito rin ang isang babae na matagal kang ide-date, papayag ng papayag na lumabas kasama ka, tatanggapin mga regalo mula sa'yo. Pero oras na magtanong ka na kung pwede ba siyang maging girlfriend mo, hindi makasagot ng diretsyo. Laging may dahilan, maski na 6 na buwan na kayong nagde-date. So itong mga babaeng to, either takot sa commitment o hindi niya lang masabi sa'yo na ayaw ka niya talaga. So ito, wag niyo nang i-date ito. Aksaya lang ng oras ito. Type number 2, makasarili. Hindi mo dapat dinedate ang babaeng sarili lang ang iniisip, na inuuna ang sarili sa lahat ng pagkakataon. Kasi tandaan mo, maganda man siya, eventually, yan ang magiging girlfriend mo, asawa mo, magiging nanay ng anak mo, 'di ba? Gusto mo ba talaga habang buhay ang kasama mong babae ay selfish at makasarili? Yung hindi ka aalagaan, yung ikaw na lang lagi at lagi ang magbibigay sa kanya? Kung ang dinedate mo ay may ganitong pag-uugali, dapat ay magdalawang isip ka na kung siya ba ang gusto mong maging nobya at makasama habang buhay. Kasi tandaan, ang kagandahan ng isang tao ay nawawala sa kalaunan. So dapat titingnan mo rin ang karakter ng babaeng liniligawan mo. Dahil kung puro sarili lamang niya ang kanyang inuuna at iniisip, hindi magtatagal maski gaano man siya kaganda o ka-sexy, ay magsasawa ka rin sa kanyang ugali. Type number 2, ang babaeng makasarili. Type number 3, hindi marunong makontento. Ang ganitong uri ng babae ay ang mga mahilig magkumpara sa iba. Kapag may nakita silang mas higit sa kung ano ang meron sila, ay ididiin nila ang kanilang gusto. Sila ang mga tipo ng babae na gusto kang baguhin para masatisfy lamang ang kanilang gusto. Ang babaeng hindi marunong makontento ay hindi dapat dinedate. Kasi ito yung mga babae na manloloko sa'yo. Yung tipong nobyo mo na siya, no? Kayo na, no, sa relasyon. Pero yung isang mata niya, naghahanap pa yan kung merong mas better sa'yo, no? Naghahanap yan ng dahilan para iwan ka. Maski na binibigay mo na ang lahat para sa kanya. Tandaan natin na ang lagit-laging may mas hihigit sa atin, kaya humanap tayo ng taong handa tayong tanggapin sa ating mga good side at also sa bad side natin at yakapin kahit na hindi tayo perpekto. Makikita mo rin yan sa track record ng isang babae. Kapag tinanong mo, oh, bakit hindi kayo nagkatuluyan nitong si ganito? O bakit hindi ka nagtatagal yung mga relasyon mo? Kung ang lagi niya lang sinisisi lagi ay yung mga lalaking nakadate niya, 'no, at lagi niyang sinasabi na may kulang, may hinahanap pa siyang iba, posibleng isa siya sa tipo ng babaeng hindi marunong makontento. At lalong-lalo na kung sabihin niya sa'yo at aminin niya sa'yo na nang lalaki siya dati, na may pinagsabay siya. Yan, ibig sabihin niyan, 'no, posibleng magawa niya rin yan sa'yo. Type number 4, babaeng walang galang. Ang mga babaeng hindi marunong gumalang sa kapwa ay hindi worth it maging asawa o i-date. Unang-una, kung wala siyang modo at bastos siya sa kapwa niya, hindi malayong magagawa niya rin ito sa iyo at sa iyong pamilya oras na galit na siya. Kung hindi siya marunong rumespeto ng ibang tao, hindi ka rin niya rerespetuhin. Magiging madali sa kanya na bastusin ka kung kailan niya gusto.
Tingnan mo kung paano niya itrato ang mga taong service worker. Kunyari nasa restaurant, nangaaway ba siya? Nangmumura ba siya ng ibang tao? Kasi kung kaya niyang gawin ito no, sa publikong lugar, maski hindi niyo man kilala yung taong yun, posible pag nagalit rin siya sa'yo, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Bago ka makipagrelasyon sa iba, kilalanin mo muna ang babaeng mamahalin mo. Pag-isipan mong mabuti kung karapat-dapat ba siya, lalong-lalo na kung mabuti ang loob mo. Type number 5 ng babae na hindi mo dapat i-date. Ang babaeng mahilig sa atensyon. Meron kasi mga babae na likas na nakakakuha ng atensyon. Ngunit meron din na babae na naghahanap ng atensyon at nagpapapansin ng sobra. Pag-isipan mong mabuti kung ganitong klase ba ng tao ang gusto mong maging kasintahan o makasama habang buhay. Kasi usually, ito din yung mahilig sa drama. Kailangan laging part siya ng eksena and nakakapagod magkarelasyon sa isang babae na ganito. Ang klase ng taong ito ay kung hindi nabigyan ng pansin ay maghahanap ng ibang mapagkukunan ng atensyon. Napaka-clingy at mataas ang standard for attention. So, malingat ka lang sandali. Ikaw ang sisisiyan at maghahanap ng iba. Kaya type number 5 ng babae na ayaw mo ay ang babaeng sobrang hilig sa atensyon. Type number 6, ayaw mo ring mag-date ng babaeng malandi. Kahit naman sino siguro ayaw sa taong malandi at lapitin ng lalaki. Siyempre, ibig sabihin nito, usually sila rin yung mga magaganda. Kaya kung bata-bata ka pa at hindi long term ang hinahanap mo, okay lang sana ito. Pero kung haliparot ang babae at naghahanap ka ng aasawahin, mag-isip ka ng mabuti. Sila yung punot dulo kung bakit nasisira ang ibang relasyon dahil mahilig silang lumande at kumabit sa iba. Kung ang iyong dinedate ay nakikipaglandian pa rin sa iba kahit na nagde-date din kayo. So habang kachat mo siya, may kachat rin siyang iba, no? Even if may pagkakaintindihan na kayong dalawa, ibig sabihin nito wala siyang respeto sa'yo at mas mabuting iwasan na siya, baka masaktan ka lang. Type number 7, ang babaeng mahilig sa material na mga bagay at pera lang ang habol sa'yo. Nais mo bang makasama sa araw-araw o sa habang buhay ang babae na wala nang ginawa kundi magwaldas ng pera para sa mga material na bagay? Kung ganito lang ang iyong magiging kasintahan o mapapangasawa, sigurado na pagmumulan ito ng inyong palagiang pag-aaway. Hindi na rin magtatagal ang inyong pagsasama, lalo na kung hindi mo na kayang ibigay ang kanyang mga hilig at hiling. Gusto mo ba nun na kaya ka lang gusto nung babae kasi kaya mo magbigay ng mamahaling mga regalo? Paano kung mawalan ka ng trabaho? Paano kung mawalan ka ng pera, maubos niya, 'di ba? Hahanap yan ng iba and ayaw mo nun kasi gusto mo ng taong mahal ka dahil sa pagkatao mo, hindi dahil sa wallet mo. And type number 8 ng babaeng dapat iwasan mong i-date, ang babaeng hindi marunong magdesisyon. Kahit babae ka pa, dapat ay marunong kang magdesisyon para sa iyong sarili at hindi lamang nakaasa palagi sa ibang tao. Kung ganito lang ang iyong magiging tahan o asawa, malamang sa malamang ay iaasa niya lang ang lahat sa'yo. Kasi nga, hindi siya marunong magdesisyon. So, ultimo, saan kayo kakain? Ano bang plano sa buhay? Susunod at susunod lang sa'yo. Hindi rin magkakaroon ng kalinawan at direksyon ang inyong buhay, pag-ibig, kung hindi siya marunong magdesisyon. Pabago-bago ang isip. Nangangahulugan lamang din ito na nakadepende lagi ang inyong relasyon sa kung paano ka magdesisyon at honestly, nakakapagod ito. Type number 8, babaeng dapat iwasan, hindi marunong magdesisyon. Sana nakatulong ito sa inyo. For topic requests, shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And see you in our future videos.